Ng ulo ang isang 12 taong gulang na babae sa Toledo City sa Cebu. Natagpuan ang biktima na nakatali sa puno sa may bulubunduking lugar. Walang at naaas na ang katawan ng batang babaeng ito nang matagpuan ang kanyang katawan sa isang liblib na bahagi ng Barangay Ibo, Toledo City, Cebu. Ang nakakagulat ay hindi tao ang unang nakadiskubre sa katawan kundi isang aso. Ayon sa mga ulat at ayon na rin sa mga residente ay nakita nila ang aso na may tangay-tangay na isang paa ng tao at dahil dito ay agad na alerto ang buong komunidad ng Barangay Ibo, kaya naman agad nila itong inireport sa barangay na siyang nagbunsod sa paghahanap sa kung saan ito nakita ng aso at sa pagkakatuklas ng katawan ng dalagita. Hindi nga naglaon ay natagpuan nila ang isang katawan na naanas na at ang masaklap ay inihiwalay pa ang pang-itaas na parte nito. Pero matapos ang ilang oras na pag-iimbestiga ng mga otoridad ay kinilala ang may-ari ng katawan bilang si Crystal Joy Abarquez, 12 taong gulang at 8 araw nang hinahanap ng kanyang buong pamilya bago ang nakakagimbal na pagtuklas na ito. Pero ang lubhang nakakapanginig ng laman ay matapos pa ang isinagawang malalim na pag-iimbestiga ay lumalabas na ang salarin ay isa sa kanyang kamag-anak na kunwari tumutulong pa sa paghahanap. Pero ang malaking katanungan ngayon mga kaibigan, kung sino man siya ay ano ang naging motibo nito para gawin ang karumal-dumal na krimeng ito. Well, tapusin mo ang video ito kaibigan at ating alamin ang buong katotohanan sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito. Si Crystal Joy Lagaras Abarquez na 12 taong gulang ay kasalukuyang nag-aaral bilang grade 6 student. Pangalawa sa 3 magkakapatid na pawang naninirahan sa Barangay Poblacion, Toledo City, Cebu at gaya ng karamihan ay simple lamang din ang pamumuhay nila Crystal Joy. Sa payak na bahay na ito, naninirahan ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang ina na si Christine Joy Lagaras Abarquez ay isang simpleng may bahay lang pero pilit itinataguyod ang pang-araw-araw para sa mga anak. Ang kanilang amahin naman ayon sa ilang mga ulat ay nakakulong dahil umano sa kasong ipinagbabawal na gamot. Samantala inilalarawan naman si Crystal Joy bilang isang mabuting anak, masunurin, masipag mag-aral at may matayog na pangarap at isang tipikal talaga na batang sa eskwelahan at bahay mo lang makikita dahil hindi naman siya mabarkada. Mahilig nga lang siya sa cellphone pero hindi naman ito pinapabayaan ang pag-aaral. Sa katunayan ay magtatapos na sana siya sa elementarya sa North City Central School pero hindi na yun kailanman mangyayari pa. Araw kasi ng Miyerkules, February 11 taong kasalukuyan at lumalalim na ang gabi ay hindi pa umuuwi si Crystal Joy galing sa eskwelahan. Dito ay labis na nag-aalala ang kanyang ina na si Christine dahil hindi naman ito gawain ng bata. Hindi nito gawain ang hindi magpaalam kung may pupuntahan at lalo na kung magagabihan. Dahil dito ay sunod-sunod ang tawag na ginawa ng kanyang ina subalit hindi ito sumasagot o kahit isang reply man lang sana sa chat. Mas lalo pang nag-alala ang pamilya ng kinaumagahan ay hindi pa ito nakakauwi ng bahay. Wala naman din kasi silang alam na dahilan kung bakit ginawa yun ng bata. Kaya naman dahil dyan ay nagsimula na silang magtanong-tanong at pinuntahan din nila ang mga kakilala o kaklase niya dahil sa pagbabakasakaling alam nila kung nasaan siya subalit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ang dalagita dahilan para humingi na sila ng tulong sa kinauukulan.
Nagsimula na ding magpakalat ang pamilya ng litrato na Crystal Joy sa mga lansangan at maging sa social media kasabay ng mga katagang missing person. Nagbigay na din ng 10,000 pabuya ang pamahalaan ng Toledo para lamang mapabilis ang paghahanap sa dalagita. Subalit sa kapila ng lahat ng ito, matapos ang ilang mga araw ay wala pa ring Crystal Joy ang nakita. Sa bawat araw na lumilipas, makikita ang tindi ng pag-aalala ng ina na Crystal Joy. Panay ang post nito sa Facebook at ang desperadong pagmamakaawan nito na umuwi na siya sa kanilang bahay pero 1 linggo na ang nakakalipas ay hindi pa rin ito umuwi. Natapos lamang ang paghahanap noong 8 araw matapos siyang mawala at natagpuan pa ang bata sa paraang kahit sa panaginip ay hindi nila nanaisin. February 19 kasi nang magkagulo ang mga tao sa kabilang barangay sa Barangay Ibo, Toledo City at ito ay nang may iuwi ang asong ito na isang kahina-hinalang bagay. Tahol ng tahol ang aso na para bang may gustong sabihin. Noong una hindi agad ito napansin ng mga tao maging ng kanyang amo. Pero nang mas mapansin at masuri nila ito ng mabuti ay dito na nila napagtanto ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Bahagi pala ito ng katawan ng isang tao sa may parteng paa. Dahil sa pangyayaring yun ay agad nag-report ang mga residente sa mga opisyal ng barangay. Dito nga ay agad namang rumisponde ang mga opisyal at maingat na sinundan ang lugar kung saan maaring nakuha ng aso ang naturang bahagi ng katawan. Hanggang sa mapadpad ang mga ito sa isang masukal na kakahuyan sa Sitio Paho, Barangay Ibo, Toledo City na may layong halos 100 metro lamang mula sa bahay ng amo ng aso. Ang barangay naman na ito ay halos nasa 5 kilometro mula sa barangay nila Crystal. Habang papalapit ang mga ito ay mas tumitindi rin ang masangsang na amoy na nagmumula sa hindi nakalayuan. Maya-maya pa ay bumungad na sa mga ito ang isang nangingitim at nabubog na katawan sa tabi ng isang puno. Nakatali mismo sa katawan ng puno at ang ilang parte ng katawan nito ay nakahiwalay kasama na ang kanyang ulo. Sigawan ang mga tao dahil sa pagkagulat at dahil dyan ay dali-dali nila itong ipinagbigay alam sa mga kapulisan. Agad namang nagpunta ang mga pulis sa lugar kung saan natagpuan ang katawan kahit na madilim na para lamang kumpirmahin ang report. Noong mga araw ding ito ay siyang kasagsagan din ng paghahanap mula sa nawawalang bata na si Crystal Joy. Kaya naman agad naisip ng mga pulis na ipatawag ang ina ng bata para sabihing may isang hindi pa nakikilalang katawan ang natagpuan mula sa kalapit nilang barangay. Halos gumuho naman ang mundo ng ina ng Crystal nang makita nito ang bangkay. Bagamat hindi na makilala ang mukha at katawan dahil nasa advanced stage of decomposition na ito ay positibo pa rin niya itong kinilala bilang katawan ng kanyang anak dahil sa suot niyang kwintas, braces, damit at ang kanyang tsinelas. Maliban naman sa katawan at gamit ng biktima ay may natagpuan din ng mga pulis na hinihinalang pagmamay-ari naman ng suspect. Natagpuan kasi malapit sa crime scene ang isang posporo at foil na sinasabing ginagamit ng mga taong gumagamit ng ilegal na gamot, kaya naman agad na tumatak sa isip ng mga investigador na kung sino man ang gumawa nito sa bata ay malamang nalulong ito sa pinagbabawal na gamot. Matapos namang may proseso ng mga otoridad ang bangkay ay kaagad na itong dinala sa forenarya upang isailalim sa mas malalim pa na pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng bata. Samantala, mabilis namang kumalat ang balitang ito sa social media at marami ang nagalit, naawa at nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya.
Ganun pa man sa likod ng pakikisimpatya at galit ng publiko ay iisa pa rin ang naging katanungan ng lahat. Sino ang demonyong gumawa nito at ano ang kanyang naging motibo? Para naman masagot ang mga katanungang ito ay hindi tumigil ang mga kapulisan para hanapin ang salarin. Sa kanilang isinagawang pag-iimbestiga ay unti-unti silang nakahanap ng mga impormasyon sa tulong ng mga CCTV footage at mga pahayag mula sa 3 individual na nagpakilalang mga saksi. Ang mga impormasyong ito ang naging susi para sa mabilis na pag-usad ng kaso. Ayon sa kwento ng mga saksi ay may nakita silang kahina-hinalang lalaki malapit sa crime scene mula nang mawala si Crystal Joy. Isa sa kanila ang sumunod sa direksyon na tinahak ng lalaki mula sa isang masukal na bahagi ng lugar. Sa mga sandaling yon ay wala pa silang kaalam-alam sa posibleng nagaganap. Ang malinaw lamang nilang natandaan ay ang itsura umano ng lalaki at ang kulay ng kanyang suot na damit. Ayon naman sa isinagawang backtracking ng mga otoridad ay nakakuha sila ng CCTV footage sa isang private residence. Makikita na bandang 5:20 ng hapon noong February 11 ay namataan si Crystal Joy sa kanilang barangay sa Planta Poblacion at naglalakad. Suot ang kaparehong t-shirt at jogging pants na kalaunan ay na-recover sa crime scene. Sa ibang kuha naman ng CCTV bandang 5:23 pa rin ng hapon, ilang minuto lamang ang pagitan ay makikita ang isang lalaking sakay ng isang motorsiklo na kung saan siya ang itinuturong suspect. Sa mga sumunod na footage ay makikitang angkas na ng lalaki si Crystal Joy patungo sa barangay kung saan kalaunan ay matatagpuan siyang wala ng buhay. Kapansin-pansin naman na tila kakilala niya ang nagmamaneho dahil tila walang indikasyon ng takot o pamimilit mula sa kanyang mga kilos. Ang huling kuha ng CCTV footage na ito ay ang huling pagkakataon din na nakitang buhay pa ang bata. Samantala nang ipakita ng mga investigador sa mga nagpakilalang testigo ang larawan ng lalaking sakay ng motorsiklo, ay positibo nila itong kinilala bilang ang kahina-hinalang lalaki na nakita nila malapit sa crime scene. Hindi nagtagal sa patuloy na pagtatanong at beripikasyon ng mga pulis ay tuluyan ng lumantad ang pagkakakilanlan ng suspect pati na ang motorsiklong kanyang ginamit. Laking gulat at galit ng pamilya nito lalo na ng kanyang ina nang malaman nilang ang taong tinutukoy pala na siyang may gawa ng lahat ay walang iba kundi ang mismong tiyuhin ng bata na kinilala bilang si Ruel Lagaras. 28 taong gulang, may 2 anak na babae at higit sa lahat pinsan niya mismo si Christine na ina ng biktima. Labis-labis naman ang pagkagalit ng buong pamilya na Crystal nang malaman nila ang buong katotohanan. Hindi naman makapaniwala si Christine na nagawa niya ito sa kanyang pamangkin dahil nagpresenta pa si Ruel na tumulong para mapabilis na mahanap si Crystal. Panay pa nga daw umano ang chat niya na sana ay mahanap na ang bata dahil naaawa na siya. Samantala, sa kabila ng mga mabibigat na ebidensya at salaysay ng mga saksi, ay patuloy pa ring itinatanggi ng gago ang lahat ng kanyang ginawa at niwala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Ayon naman sa mga pulis, ay positibo ang suspect sa pinagbabawal na gamot at mayroon na din pala siyang 2 kaso ng panggagahasa pero sa hindi malinaw na dahilan ay na-dismiss ang kaso na siyang naging dahilan para makalaya ito. Kaya naman malaki ang paniniwala na malamang hinalay din si Crystal bago binawian ang buhay. Sa ngayon mga kaibigan, ay nakakulong na ang suspect at inihahanda ang kasong rape with homicide. Marami namang nagsasabi na sana ay hindi na siya makalaya pa.